Ito po ang magiging topic natin for today. BBM. Lumalala ang kalagayan. Yahoo! Ito na. Malapit na. Mamaya papakita ko sa inyo bakit. Pangalawa, pero meron akong nababalitaan ha. Totoo ba? Balita lang. Mamaya. Excited masyado si Coach Oli. Halata na halata ka. Bilyar, dapat managot. Pangatlo, mga senador asar na sa Soto Pinky Team. Ang boses ni Tambaluslos. Pang-apat, Boying, inggit kay Cheese. Panglima, Dison, merong bagong telenovela. O, yan ang magiging topic natin. Bago po tayo magsimula, ako po yung magpapaalala lang ha. Importante ito. Akala nyo baliwala, kaya ako lagi itong nire-remind. Maglalambing pong muli dahil hindi po tayo nakapag-vlog ng 2-3 araw. Medyo busy tayo, no? Magkakasama po ang Banatero. Sana po, i-like nyo po itong video na ito. Importante po yan. Ha? And doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel ni Coach Oli, ha? Coach Oli News PH, subscribe po kayo. Click nyo lang yung subscribe button dyan. Nakalagay dyan sa YouTube. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli. Bida ang balita. Simulan po natin dito ha. Etong pagpapalit ng liderato sa Senado. Dito ako excited talaga. Alam nyo, matagal na nating sinasabi ito. Matagal na nating kinakalampag yung mga senador. Galaw-galaw, palitan nyo na si Tito Soto. Meron akong nabalitaan na wala sa balita. Wala sa news na ito. Mamaya sabihin natin. Okay. Nitong weekend lang umugong ang bali-balita ng posibilidad ng pagpapalit ng liderato muli dito sa Senado. Kaya nakausap ko kanina si Senate President Tito Soto at tinanong ko siya tungkol dyan. At anya, wala naman daw kumakausap sa kanyang mga senador o kahit sino mang senador na nagsasabing gusto siyang patalsikin o pababain sa pwesto. Gayunman, aminado ang leader ng Senado na si Senate President Soto na posibleng may ilang mga senador na hindi gusto o may hindi masaya sa kanyang liderato. At ano ba ang... Ito, pag-usapan natin dyan ha. Meron daw ugong-ugong patungkol sa palitan ng liderato. Okay? At wala naman daw kumakausap kay Tito Soto. Paano ka kakausapin? Ikaw nga yung papalitan. Bobo talaga to. Bobo na ito si talagang graduate to sa School Bukol University. Tapos nagpipiling abogado. Anak ng teteng. Oo. Okay? So, syempre, hindi ka kakausapin kung meron yan underground. Parang yung ginawa nyo ni alam. Alam ng mga senador. Ito yung sinasabi kong madalas. Kung ang Banateros, boses ng taong bayan, ito si Tito Soto ay boses ni Tambaluslos. Ito si Pinky Lacson ay boses ni Tambaluslos. Paano kayong sasabihan? Talagang hindi kayo sasabihan. Kung magkakaroon man ng palitan, biglaan. At yung pangalawang sinasabi, na maraming dismayado sa inyo, paano hindi magiging dismayado? Tingnan yung ginawa nyo. Ang baboy. Grabe ka baboy ng investigasyon nyo sa Blue Ribbon Chairman, sa Blue Ribbon Committee. Tapos sasabihin mo pa, ano mo narinig ko dito may nagsabi. Tatapusin na daw yung Blue Ribbon kasi okay na. Tanga lang ang magsasabi noon, hindi siya tanga, matalino ito. Tanga lang ang magsasabing sasang-ayon doon. Alam nyo kung bakit? Wala pa kang sino lang ang naituro yung mga senador na alam naman nating walang kinalaman? Yung mga congressman na hayahay na mayroong mga ghost projects ng mga kontraktor, wala nga kayong nakasuhan. Yung mastermind na amo mo si Tambaluslos, laya. Talagang itong dalawa nito si Pinky Lacson, ililigaw talaga hanggat nakaupo tong mga animal na ito.
Walang mangyayari. Pwedeng dahilan dyan, Jiggy. Posible daw na yung balasahan sa komite. Kung matatandaan mo, Jiggy, nag-report ako sa iyo last week tungkol doon sa naging desisyon ng mayorya na palitan ni Senator Amy Marcos bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Bakit? Dahil major committee ang Senate Committee on Foreign Relations. Kaya dapat daw mapunta yan sa miyembro ng majority bloc. Pero si Senator Amy kasi ay pagkakaalam Ay, ibalik nyo na si Marcoleta. Nung nakaupo si Chis Escudero dyan, ang ayos-ayos nyo, mga animal. Ha? O, sa Blue Ribbon. O, nung nakaupo si Marcoleta at saka si Chis, maayos. Pero alam nyo, palitan nyo lang to si Tito Soto. Siguradong mapapalitan yan si Pinky Lacson. Gumalaw-galaw naman kayo. 'Di ba? Bagay na bagay. Ako, sa akin lang ha, kung ako tatanungin, bagay na bagay si Chis Escudero bilang Senate President. Nakita naman natin ang nangyari. Si Pia Cayetano, yung magkapatid na at Cayetano, mga abogado tong mga to. Ito si Tito Soto, abogaduhan. Pero kahit naman siguro kahit sino sa Senado, mukhang mas maayos pa. Palagay ko mas maayos pa, ilagay na lang si Lito Lapid. Mas may silbi pa yung si Lito Lapid dito eh. But seriously ha, ganun po ka-worst ito si Tito Sotong bilang Senate President. Kaya yung mga the likes of Lito Lapid pwede na eh. No? Pero kung gusto talaga natin yung mga maayos, yung mga abogado, yung mga binanggit ko sa inyo, yun ang dapat ilagay dito. nga natin, matagal na siyang miyembro ng minority bloc. Pero sabi ni Senate President Soto, kumpiyansa naman siya at base sa kanya pakikipag-usap sa kanya mga colleagues dito sa Senado, solid ang suporta sa kanya ng majority bloc at hindi nga raw niya kailangan na magsagawa ng loyalty check dahil lagi rin naman niya nakakausap sa chat group yung kanya mga kasamahan dito sa Senado. Pero Jiggy, ano man daw ang mangyari, handa si Senate President Soto. So solid daw yung majority bloc. Okay? At hindi daw niya kailangan ng loyalty check at nakakausap daw niya sa group chat. Tatandaan mo, Tito Soto, politiko ka rin. Balimbing ka. Hindi ikaw lang ang balimbing, oy! Tatandaan mo, sa pangit ng ginawa nyo dyan sa Senado. Ha? Pero ako tatanungin ninyo, dapat palitan na to si Tito Soto. Totoo. Papalitan nito? Sinong gusto nyo, mga senador? Kaya gusto kong gumalaw na kayo eh. Sinong gusto nyong mapalitan? Si Tito Soto? O yung konstitusyon? O yung batas natin? Plano nitong palitan yung konstitusyon ha? May plano tong maging presidente. Tatandaan ninyo. Pinangarap na nito once maging vice president. At ngayon, sasamantalahin itong si Tito Soto na walang standard bearer si Bongbong Marcos. 'Di ba? So ito pumupustura. Pumupustura si Risa, pumupustura si Torre, pumupustura na rin si John Vic. Marami nang sumisip-sip sa Pangulo para isa po ito. Pero alam nila hindi nila kakayanin si Sara. Anong gagawin nito? Sabi ko nga sa inyo, boses to ni Tambi. Anong ginawa ni Tambi noon? PI. Lintik na PI yan. Alam mo si PRRD? Nung personal naming nakausap, personal to ha, galing mismo sa bibig niya. Kausap namin 3 banatero, si Banat Bay, ako, tsaka si Boss Dada. Galit na galit siya sa PI na yan. Ngayon, nagmimistulang, boses ni Tambaluslos. Gusto na rin palitan ng batas. Wag tayong papayag. Payag ba kayo eto maging Prime Minister? Alam niya hindi niya kayang talunin si Sara kaya gustong pumustura nito, animal. Ano tayo? Ngayon na nga lang nagkaloko-loko na yung investigasyon sa Blue Ribbon. Ano pang mangyayari pag ito naging Prime Minister? Magkakaloko-loko talaga tayo dito. Ay, mga senador, kilos-kilos. Pero may nadidinig ako. Mamaya, kukwento natin, ha? Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Kung tatanungin mo ako, ano bang iniisip ko na maaaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama, baka dahil mahigpit ako.
Komedyante talaga ito. Hindi mo pa rin iniwan yung Itbulaga, animal. Kaya daw maraming nadidismaya sa kanya dahil mahigpit siya. Hinigpitan mo, ang gago. Hinigpitan mo yung ebidensyang itinuturo si Tambaluslos. Hinigpitan mo yung blue ribbon, yung committee nyo dyan, nang hindi maituro yung mastermind na si Tambaluslos saka si Bongbong Marcos. Hindi dahil mahigpit ka. Ako mo to, komedyante talaga. May pinag sa insertion sa budget. Pero may nagpa Naku, mahigpit pero sa insertion sa budget. Ay, makapag-Pepsi na nga, baka maka-insert. Ako yaya, saan na ba yung Pepsi ko rito? Oh, hindi nyo ako nilagyan ng Pepsi. Pambira, paano ako maka-vlog na ito ba? Hindi tuloy maka-insert. Sige, tuloy na tayo. ramdam SP na hindi masaya sa liderato ninyo? Hindi, wala naman. Wala naman nakakarating sa akin. Jiggy, nito lamang weekend, may mga lumabas din na post sa social media, paramdam o tanong na posible nga raw ba na magkaroon na sa kauna-unahang pagkakataon ng unang babaeng Senate President o leader ng Senado. So natanong ko rin Senate President Tito Soto kaugnay niyan, sabi niya marami siyang nababasa sa social media at ang ilan daw dyan, fake news. Oy, fake news. At Mayan, ikaw dyan, insider ka na talaga dyan. Tingin ba may sapat na numero para mapalitan si SP Soto? Na-interview namin Fake news daw na merong papalit na babaeng Senate President. So tinatanong yung reporter, ano ba talaga ang ugong-ugong sa loob? mismo, Jiggy, sa Senate Minority Leader Alan Cayetano at siya mismo nagsabi walang numero para patalsikin Senate President Tito Soto. Ilan ba kailangan, Jiggy? 13. 13 at pataas o mas marami sa 13 ang kailangan para makapagpatalsik or makapagpalit ka ng liderato dito sa Senado. And so far, wala raw ganyang numero. Gayunman, kinumpirma ni Senator Alan Cayetano na tuloy-tuloy ang pag-uusap at discussions ng minority bloc na may malaking numero, Jiggy, siyam sila. At pinag-uusapan kung kaugnay sa direksyon na tinatahak ngayon ng Senado, kamusta ba ang liderato, masaya pa ba sila o hindi? Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. It's rumors until it's there, di ba? There's always discussion. There are people with happy of our direction, may people na hindi happy sa direction. May rumors at lagi naman daw may discussion ng palitan. At meron daw hindi happy sa pamamalakad ni One Ball University. Yun yung sinabi ni Cayetano patungkol sa palitan. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Yan. So wala pa raw silang numero. Pero may bubulong ako, wag niyong ipagkakalat. Secret lang natin. Kasi may sinabi sa akin yung bubwit. Kaya hindi ko na isisigaw. Bulong lang. Bulong. Okay lang bulong. They have no choice. Ang nakarating sa akin, wala na daw silang choice. Kung hindi, palitan si Tito Soto. Kung totoo man yung source ko, that I don't know. Pero masasabi ko sa inyo, narinig ko to. At pag nangyari, baka sabihin ninyo tsamba. Lalong-lalo na, nababo yung investigasyon. Lalong-lalo na, kung makakapasok yung impeachment ni Bongbong, kailangan hawakan ang Senate nang hindi harangan nitong si Tito Soto. So ako nakikiusap, kung tama man
yung nadinig natin, maraming salamat naman. Kasi alam niyo po, ang tagal ng inaantay ng Pilipino yan. Ang tagal na po, no? Sa katunayan, wala na nga nag-aantay ng Blue Ribbon hearing, eh. Ang inaantay ng mga Pilipino, mapalitan yung dalawa, si Tito at saka si Lacson. So, sana yung nadinig ko ay tumama. Ako gusto ko 'to si Cayetano, si mga Cayetano, abogado, si Cheese, mga abogado, Marcoleta. Yung meron talagang abogado na kitang-kita mo na walang kiling, 'di ba? Obviously, ang hinahabol mastermind. Walang pinoprotektahan, walang kinikilingan. Dapat gano'n, 'no? Sa Lunes ata. Diretso na nga tayo. Yung ibang mga senador, anong reaksyon dito sa usaping ito? Jiggy, si Senator Erwin Tulfo, yung sinasabing papalit kay Senator Amy Marcos bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, sinasabi niya wala siyang nakikitang dahilan bakit kailangan magpalit ng liderato ang Senado sa pagkakataong ito. Natanong din namin kanina si Senator Risa Hontiveros, Senator Jive Ejercito na parehas na member ng majority bloc. Tinanong namin, meron bang nangangampanya o kumausap sa kanila para magpalit ng liderato? Ang sagot nila, wala. Wala daw si Eric Silvester, wala daw si JB tsaka si Risa. Kung magkakaroon ng palitan, they know kung sino ang dapat kausapin. Gano'n lang kasimple yun, eh. 'Di ba? And I don't think it's Risa. And etong tandaan nyo ang pagiging senador nitong Tulfo na ito, sablay yan. Sablay dahil may kaso pa nga yan, eh. 'Di ba? So, walang gagawin niya kung hindi umayon sa administrasyon. Kulang na lang dilaan nito puwet ni Bongbong Marcos o ng administrasyon para hindi matabig yung kanyang kaso. Siyempre, safety siyang senador, 'di ba? Ganun ang gagawin niya. Ano pa aasahan mo diyan? Habang si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, nakasanggang dikit na Senate President Tito Soto, sinalag yung mga balita ng kudeta at tinawag nga niya na chismis lang yan at inihalin tulad sa isang continuing crime nga raw, yung mga threats ng Paalala ko lang chismis daw yan. Chismis yan ang sabi nila. Baka yung narinig ko, baka chismis lang din. Basta narinig ko yon sa bubwit ko. And usually, pag ako nagchismis, nakakatsamba. Nangyayari. Di ba? Ganun din natin alam. Malay natin, fake news ngayon yung bubwit ko. Pero pag nangyari, sabihin nyo, Kotsoli, nakatsamba ka na naman. Okay? Pero gusto ko marinig opinion nyo. Pakilagay. Pakilagay dyan sa comment section. Gusto nyo na ba? Isigaw nyo, kailangan marinig to ng mga senador. Makiusap na tayo. Palitan na. Itong si Pinky tsaka si Tito Soto. Lagay nyo dyan. papalit ng Senate President. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Okay, next topic po tayo. Pag-usapan natin itong si Boying. Meron siyang matinding pasabog. Buhay pa pala itong Boying na ito. May hindi ko alam kung pusa ito si Boying o masamang damo eh. Buhay pa. Akalain mo yun, no? Isang pirma na lang to eh. Di ba naging na yan, malala ang sasakit niya ni nangayayat ng gusto yan. Pero ngayon parang ulit may sa jablo ba eh. Pag-usapan natin. Sa mga naghahanap ng matataas na opisyal sa mga pananagutin kaugnay ng flood control scandal, sinabi ng ombudsman na tahimik na gumugulong ang investigasyon sa ilan sa kanila. We have around 12 very, very ripe cases or investigations 12 daw. Na tamang kaso na malalaking isda. that are about to ripen into cases. 12 of them are already in the answering process. You know, the respondents have started filing their counter affidavits. Kasama rito si dating Public Works Secretary at ngayon Senator Mark Villar. Nako, dinali si Villar. Bakit?
Bakit kanyo dinali si Villar? Ha? Villar kasi para hindi lumipat sa minority. 'Di ba? Kailangan nila ng numero. Eh, 2 Villar na senador. Oh, tutuluyan talaga 'to ni Boying. Pero 'pag tumahimik at hindi pumirma itong Villar na ito sa kabila sa minority, hindi yan tutuluyan. Pustahan tayo. Villar, kailangan mo maging matapang. There's a team that is investigating that already. But I don't think it's reached preliminary investigation. It's still under fact-finding. Gumugulong na rin ang investigasyon kina Senador Chis Escudero at Pinaginitan na si Chis saka si Villanueva, no? Nakikita mo, yan yung mga yan yung lagi nating sinasabi. Di ba? Ito si Boying, galit to sa Pogi. Kaya pinag-initan nga sa si Bong Revilla at saka si Chis, di ba? Eh, alam natin, artista rin. Tapos may asawang artista, lahing artista, pamilyang politiko. So, malaking balita. Malaking diversion. Hindi ka naman magda-divert sa papitsoging balita. So, yan ang balita. Pero kailangan nila magkaroon ng big time. Tatandaan natin. Kaya I respected Chis. Tatandaan natin pinaglaban ni Chis na dumaan sa due process yung impeachment ni BP Sara. Tatandaan din natin, huwag tayong makakalimot na si Chis, siya ang nagsiwalat. Isa sa pinangalanan niya si Tambaluslos. So, kaya mainit sila talaga dito. No? Nakikita naman natin yung sitwasyon na ganyan. Kaya, ginugulo talaga nitong mga ito eh. Isipin mo, ibabaling mo sa mga sikat, pag-uusapan. Anong nangyayari? Lahat kinakasuhan, pero si Tambaluslos wala. Si Bongbong Marcos wala. Ano to? Joke ba ito? Di ba? Doon na papunta yung investigasyon. Saan pumupunta si Boying? Akala ko ba susundan nila yung ebidensya. Palayo sila. Loko-loko rin. Chis Escudero at Senador Joel Villanueva. They're under investigation. Maybe the case of Senator Villanueva is a little more advanced than Senator Escudero. But it's moving. It's moving. But we just have to be careful. Hindi na, miski na. Excuse mo pa. Moving eh. About everything every move that we make on these matters. Nauna nang tinanggi ng 3 senador ang pag-uugnay sa kanila sa flood control scandal. Si Villanueva nga nakapagsumite na ng kanyang counter-affidavit sa pag-usad ng investigasyon ng DOJ sa ilang reklamo. Di ba? So, 3 senador agad dyan. Okay? Ano yan? Pananakot yan. Villar, Chis, Villanueva, bumaligtad na kayo. Ganyan lang yan eh. Pustahan tayo. Pag bumaligtad sa majority, lalo-lalo na to si Villar, nasa majority na siya ngayon. Kaya lang, pag ito hindi tumawid sa minority, ngayon nagkakaroon ng posibilidad na rigudon sa leadership ng Senado, tinan mo, hindi tutuluyan. Pag tutuluyan yan, tinan nyo. Yan po yung ginagawa ni Boying, it is protection. This is my opinion and I know ang taong bayan ito rin ang this is to protect Tambaluslos and Bongbong Marcos. Para kontrolado nila Senate. So ipitin nila tong mga to na alam nilang naninindigan laban sa ghost projects. Samantala, susulat umano si Remulla kay House Speaker Bo GT para ireklamo ang proseso ng pagbibigay ng Kamara ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga iniimbestigahang kongresista. Idinahilan sa kanila ng House Secretary General's Office na kailangan pa raw na dumaan sa plenaryo ang SALN request nila. Lately, our teams have been having a hard time getting the SALNs of congressmen we are investigating. Because the Secretary General's office is saying, I've been told, that it has to pass through plenary for them to release. Sabihin nyo, binabagalan nyo lang. Excuses kayo. Pagdating sa Senado, ang bilis ninyong kilos.
Oh, pagdating sa ano, walang nakakasuhan sa Congress. Oh, sa lower house. a SALN. And I don't buy that. I don't buy that excuse. Yeah, I don't buy that excuse also. Ginagamit nyo lang yan. Kasama ka na doon. Huwag mo kaming lokohin. I do not understand why they have to stonewall or give us a hard time with that. Nais rin ni Remulla na masilip ang umano'y conflict of interest ni House Secretary General Cheloy Garafil sa isyong ito. The Secretary General now used to work for some of the people we're investigating. That's why we are seemingly we're just harboring suspicions that they may be protecting people. Stop doing that because this is a very urgent matter for the country. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Garafil. Kaugnay naman ng pahiwatig o feelers umano ni Zaldico na pinapadala sa pamamagitan ng mga pari. Kung seryoso anya ay kailangang mag-restitute o magsoli siya ng perang nakuha umano sa gobyerno. It's a significant amount of money. Billions. Billions, of course. Ano Yeah. makikipag-usap ka, wala kang kasalanan, tapos wala kang bibigay, wala kang isasoli. Anong pag-uusapan natin? Ay, wala daw siya ibibigay. Bigyan mo si Boying. Bigyan mo na ng pera. Wala ka ibibigay. Oh. Bigyan mo na ng pera yan to si Boying. Alam nyo, ito nga sinasabi ni Marcoleta, na hindi ko maintindihan, bakit hindi nila maintindihan ni abogado sila. Paano ka nga magsosoli? Eh wala pa namang desisyon kung magkano ang isosoli. Yung restitution, isasampa pa yan sa korte. Eto na desisyon na, no? Ito yung ninakaw niyan. Ibalik mo. Sino magsasabi? 'Di ba? Alam nyo ba kung walang magsasabi ng amount? At sino, halimbawa, sasabihin ni Boying, ito ibalik mo. Hindi mo, sino siya? 'Di ba? Hindi yung ganyan. Tatandaan po natin. Ito ay parang malawakang gawain lang ng MMDA tsaka traffic enforcer na iba. Bakit? Ganito, ito explanation dyan ha. Ang sinasabi nila, sino magsasabi ng ibabalik? At dyan ang pagmumulan ng korupsyon. Halimbawa, sino dito, taas ang kamay ng nahuli sa traffic. Tapos sasabihin sa'yo, ay, magse-seminar ka dyan, 5,000. Sasabihin sa'yo ng traffic enforcer, hindi ko nila lahat, pero yung iba, alam naman natin, wag nyo nang itago, nangyayari sa atin yun. Traffic enforcer, MMDA. Hindi man lahat, pero nangyayari. Realidad po yan. Okay, 5,000. Sasabihin niya, wag na, pakiusap. Wag na lang, boss. Ang laki masyado, at saka wala akong oras. Nagtatrabaho ko, hindi ako makasi. Ano bang pakiusap mo? Diba? Ganyan ang tanong. Ano ba pinapakiusap mo? Baka pwede mo akong patawarin. Anong pakiusapan natin? Sige, ito na 1,000. Huwag mo na lang ako anuhin. Ganyan ang mangyayari. Sino magdidesisyon? Kunwari, bilyon. Ay, saldi ko. Hindi ko sinasabing si Boying lang kung saan man dadaan yung proseso nila. Yung proseso ni Boying. Kung saan man yan. Or kung sino man na maniningil. Sige, 1 billion yan saldi ko. Saldi ko. Balik mo yung 1 billion. Pwedeng sabihin, hindi, ganito na lang. Ibalik mo 300 milyon na lang. Yung 50 million, padalan mo kumaleta. Ako nang bahala dyan. Ako na. Yan yung pinapaliwanag. Pagmumulan yan ng korupsyon. Even Mike Defensor sinabi yan. Even Marcoleta. Delikado yan. Dapat, alam yan, legit yan. Ito, inutos ng korte, ito ang ibabalik, ito. Tapos ang usapin. Pagka ganyan yan, uuwi tayo sa lagayan. Hindi, papayag ba kayo ng ganyan-ganyan? Hindi ko sinasabing pinagtatanggol ko si Saldico. Hindi ko pinagtatanggol si Saldico. Pero yung style nyo, bulok.
Ang kahandaan anya magsoli ang magbubukas ng pinto sa mga posibilidad para kay Ko. Possibility rin ba yun? Pagiging state witness? O si Saldico, pakinggan natin ano sagot niya. Pagiging state witness si Saldico. Pwede yan, basta nasa dahilan. Oh. Pwede maging state witness si Saldico. Depende sa dahilan. Anong dahilan? Ituro mo yung mga senador, si Bong Revilla, si Chis Escudero, si Villanueva. Huwag mo ituturo yung mga kontraktor dyan sa lower house. Huwag mo ituturo yung bossing natin. Bawiin mo. Si Tambaluslos tsaka si Bongbong. Ganun lang yan. Isus, naglolokohan pa ba? Tingnan nyo yung Bernardo na yon. Kaya naman naging state witness. Ganun lang yun. Alam na, napanood na ng taong bayan niya, pinagloloko nyo, oh. Depende sa dahilan yan. Sa ngayon, wala akong nakikita. Pero kung ipaliwanag sa akin na mayroon namang ganito o mayroong ganon, baka sakali pwede. Diba? Para sa Di ba? So, alam na natin ibig sabihin niya, baka sakaling po pwede. Anong tawag nila dyan? Exit plan ang tawag dyan. Pag bumelta si Saldico ng mga itinuro, binitawan si Tambaluslos tsaka si Bongbong, gagawin nila state witness. Yun na yung exit plan niya. Po pwede naman siya talaga. Sinabi ko na yan, po pwede. Kasi may pinakita siyang bagong ebidensya. Jesus! Bolain yung lelang yung ano. Next po tayo. Eto. Pag-usapan natin etong bilyar. No? Ginigipit tong bilyar. Alam naman natin yan. Okay? Hindi natin pinagtatanggol tong bilyar. Pero ang issue ko dito, malalaman natin kung duwag ba ang bilyar. Then, ilagay nyo dyan sa comment section kung sa tingin ninyo duwag itong mga bilyar. Pag-usapan po natin ito. Pinag-aaralan na ng Justice Department ang inihaing kasong kriminal ng Securities and Exchange Commission laban sa Villar Land Holdings Corp. Nako, pati yung yung kanilang pinakaulo. Dinali na. Manny Villar. Kadikit nitong kumpanya at mga opisyal ng mga ito. Dahil yan sa di umano'y pagsisinungaling para kumita ang kanilang kumpanya at panloloko para maengganyo ang publikong bumili ng company shares batay sa peking impormasyon. When cases are filed here, it is not immediately for preliminary investigation. It will still have to go through study and scrutiny by the panel to determine whether it is appropriate already to conduct a preliminary investigation. Kasama sa mga inireklamong opisyal ng Villar Land ang chairman nitong si dating House Speaker at Senator Manny Villar, kanyang asawang si dating Senator Cynthia Villar at mga anak kabilang sina Senator Camille at Mark Villar bilang mga direktor ng kumpanya. Dito muna tayo pag-usapan natin itong mga bilyar, okay? Alam naman natin, nasa kalagitnaan ng bakbakan ngayon. Merong usaping palitan ng liderato sa Senado. At kailangan nila ang bilyar. Nilaglag nila itong bilyar nung lumipat si Camille doon sa kabilang partido. Okay? Ngayon, lumipat ulit itong Camille tsaka si Mark sa kabila. Nung election time pa yan eh. But anyway, ito ay isang chilling effect na ginagawa ng administrasyon. Hindi ko sinasabing walang kasalanan ng bilyar, pero masusukat natin ang bilyar kung duwag sila. Kasi yung timing, nakita natin nung lumipat nung nanindigan tong si Camille. Di ba? Tapos ngayon lumipat sa majority. So sinasabi dito sa bilyar, ay, huwag kayong lilipat, itutuluyan talaga namin kayo. Ha? Pagka dyan lang kayo, manatili kayong duwag, manatili kayong pipi, walang mangyayari sa inyo. Kaya yan, taganin nyo sa bato. Pag tumahimik ito at hindi lumipat ang bilyar, sigurado, mawawala tong kaso na ito. Okay. Pero, pag lumipat to sa kabila, at naging yung minority ay magiging majority ngayon at mapapalitan si Tito Soto, yan yung pinano natin. Kakanahin itong talaga. Pero, nasa likod nyo ang taong bayan.
'Di ba? This time, pagtatanggol kayo ng taong bayan. Kasi nakita nila na nanindigan kayo at matapang kayo. Pero kung mananatili kayong duwag at tahimik, that is a political suicide. At kung mananatili kayo dyan sa majority, hindi namin kayo tatantanan. Dahil you owe it to the Filipino people. Kayo yung dalawa sa lumipat dun eh. Kaya nga tayo napunta dito. Alam mo, maaalala ng taong bayan? Yung pambababoy ni Tito Soto, yung pambababoy ni Lacson, kasalanan nyo o hindi nyo kasalanan, indirectly, ang naiisip nila bilyar. Kaya, it's about time. May consequences, manindigan kayo. Pero, nasa likod naman nyo ang taong bayan. Ng kumpanya. Inireklamo maging ang mga opisyal ng mga related entities na MGS Construction at Infra Holdings Corp na ang may-ari ay kapatid ni dating Senator Manny Villar. Ayon sa SEC, iniulat ng Villar Land sa isang public disclosure noong 2024 na tumaas ang halaga ng total assets nito sa 1.33 trillion pesos mula sa mahigit 1 bilyong piso lang noong 2023 dahil sa revaluation umano ng real estate holding nito. Pero ayon sa SEC, isinapubliko ito kahit hindi pa tapos. Ako, ato sa akin, medyo malalim na po itong problema nilang Villar, okay? Sagutin nyo to, Villar. Pero alam kong alam naman to ng Villar at alam kong alam to ng taong bayan na ito'y panggigipit lang. No? Gawain na ng gobyerno manghalukay. This is not the first case. Napanood na namin yan for the end time. Gagawin talaga ng gobyerno yan, halukatayin. Ginawa nila kay Pastor Kibuloy, ginawa nila kay Cheese, ginawa nila kay Villanueva, ginawa nila kay Bong Revilla, ginawa nila kay Lebiste. Pag talagang no, yung timing talaga, manghahalukay sila. Ganyan, tinatakot. Pero malalaman natin, kung itong Villar, mahal lang ang sarili nila o may panindigan. Next topic po tayo. Pag-usapan natin itong patungkol sa mga buhaya at magnanakaw. Hindi. Itong impeachment ni Bongbong Marcos. So, sufficient informed na daw. Pero nagkaroon pa ng pagtatalo patungkol dito. Siyempre, itong mga attack dog. I think it's unnecessary because there is a presumption of authenticity of signatures unless someone or anyone Ang gusto dito nila, kailangan daw yung pumirma nandiyan. Sabi ni De Lima, meron ding hindi kailangan na nandiyan sila. Kasi ang presumption ay sila talaga yung pumirma unless you have evidence otherwise to the contrary. Kumbaga, kung meron kayong ebidensyang hindi sila pumirma. But presumption yan yun. So, siyempre, kita nyo yung mga pagmumukha ng mga buhaya. Ito yung kung buhaya si Tambaluslos, ito yung mga butiki pa lang. Mga bubuli pa lang. Pero, all the same, lalaki rin yung buhaya. questions it. Then it becomes an issue, then that would necessitate asking the affiant or the signatory to confirm or not his or her signature. So, but I think that is very important. Why? Because we are talking here of the sufficiency in form. And one of the very important in the form is the signature itself. Otherwise, baka later on biglang itanggi, paano po yun? And in fact, there are several instances na sinasabi, hindi kanila yung signature.
So, sa madaling salita, nagdadrama 'tong mga animal. Aha. Hindi rin natin alam kung anong play nitong mga ito, eh, 'di ba? Kasi ito ay patungkol sa impeachment ni Bongbong Marcos. Hindi rin natin alam naman natin ito ang one thing for sure, bata 'to ni Tambaluslos. Ngayon hindi natin alam kung pinapakita nila na ginagawa nila yung trabaho nila at hindi nila nilalaglag si Bongbong Marcos. Kasi nga, alam naman natin ang mastermind niyang dalawa, Bongbong Marcos tsaka si Tambaluslos. So, posible nililigtas nito yung amo nila kasi kung matatanggal si Bongbong Marcos ay makakaligtas si Tambaluslos. But sa tingin ko, kung yun yung isang side, pero in my opinion, pinoprotektahan nila si Bongbong Marcos. Ayaw nilang matuloy yung impeachment ni Bongbong Marcos. Definitely, pagka nawala si Bongbong Marcos, na-impeach si Bongbong Marcos, nadala yan sa Senado, tapos na yan. At pag natanggal sa Bongbong Marcos, maituturo, magiging presidente si BP Sara, maituturo to si Tambaluslos na pinoprotektahan nila. Sayang din yung kita nila. Di ba? Di ba, sabi nga, kada pirma may presyo. Kada pirma sa impeachment ni BP Sara may presyo. Gusto nila tuloy-tuloy ang buhay. Tuloy-tuloy ang hayahay na buhay. At alam natin, dyan sa Congress, maraming kontraktor nakinabang sa ghost projects. So they have to protect their business. Jiggy, paglilinaw naman ni Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, tanging mga miyembro ng komite at yung mga endorsers lang ng reklamo yung imbitado nga sa komite or sa pagdinig ngayong araw. Giit pa niya, preliminary procedure pa lang yung pagtukoy ng sufficiency in form. Jiggy. At Marian, ano naman ang dahilan ng pag-walkout nito si Congressman Benny Abante? Eto raw, ano daw ang dahilan ng pag-walkout ni Abante? Ilagay nyo nga dyan sa comment section. Sige na. Pakilagay. Ano ba ang dahilan sa tingin ninyo nag-walkout si Abante? Jiggy, nag-walkout nga itong si Manila Representative Benny Abante dahil giit niya hindi sufficient inform yung dalawang reklamo laban nga sa Pangulo. Wala na raw siyang magawa dahil napagdesisyonan na nga na sufficient inform yung mga ito. Narito yung kanyang pahayag. Ang sabi niya, ni Abante, hindi daw siya naniniwala na sufficient inform yung impeachment kay PBBM. Kaya siya nag-walkout. Sabi niya yon. Mamaya sasabihin ko ano yung sa tingin ko. At gusto ko rin makita kung ano sa tingin ninyo, sa comment section. Insufficiency informed. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those, my colleagues that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. May drama pang animal. Kailangan pa Ay nako. Kita mo pati yung mga kasama mo ng mga buhaya natatawa sa iyo. Alam niyo sa tingin ko kung bakit 'to nag-walk out? Nagpapataas ng presyo. Bonus 'yan. Makikita 'yan ni Tambi. Oy, talagang pinagtatanggol ako ni Abante. 'Di ba? Pero alam nyo, bukod doon sa nagpapataas ng presyo, talagang iyakin 'tong mama na ito. Parang isip bata. 'Di ba? Ano ba ang baby? Wag na lang baby. Ano ba yung bata? Yung bata hindi marunong mag-process ng nangyayari sa buhay. Basta hindi na pagbigyan yung gusto niya, walk out. Basta hindi na pagbigyan yung gusto niya, maglulupasay. Basta hindi na pagbigyan yung gusto niya, magtatantrum. Basta hindi na pagbigyan yung gusto niya, iiyak. Ganun po ang bata. Ang matanda, marunong mag-process ng nangyayari. Ito sasabihin, alam mo, iisipin mo, hindi lahat ng nangyayari sa buhay ay sasang-ayon sa'yo.
Sa katunayan, mas marami ng gusto natin as an adult hindi natutuloy or hindi nangyayari. It's not the issue kung tama ka or mali ka. It is the issue, ano ba ang ginawa mo patungkol doon? But the result, as an educated and as a mature person, you need to process that hindi mo lahat makukuha ang gusto mo. Pag ang tao hindi marunong mag-process ng ganyan, magiging isip bata, and that is exactly Abante. Hindi marunong mag-process. Di ba? Ilan sa inyo na lahat ng ginusto nyo, nakukuha nyo? Ano ka, bata? Katanda mo na, puti na yung balbas mo, animal, di ka pa marunong mag-process ng pangyayari sa buhay. Oh, pero yun yung part niya, na karakter niya, ito mama to, mababa talaga ang karakter. Pero ano yan, tandaan po natin, talo to si Abante. Talo yan, hindi naman dapat congressman yan eh. Ang nagpanalo lang dyan si Garcia. Ipinasok ito. Pero kung pag-uusapan natin, yung talagang eleksyon, talo yan. So, kailangan niya magpataas ng presyo. Kailangan niyang magbayad. And at the same time, magbayad ng utang na loob and at the same time, magpakitang gilas. Kung sino man kumontrol ng pagkapanalo nitong mama na ito. Ganyan naman yung kasimple. Di ba? Kaya wala kayong aasahan kay Abante. Magbabayad yan ng utang na loob. Utang mo. Utang mo. Bayaran mo. Utang ka. At Marian, yung susunod na pag-uusapan ay yung substance. Kailan to tatalakayin? Yes, Jiggy, bukas naman tatalakayin ng Justice Committee kung sufficient in substance yung mga reklamo. Sa deliberasyon, bubusisiin kung yung mga alegasyon laban sa Pangulo ay tatayo bilang grounds for impeachment. Sa ilalim Tanong daw kung tatayo daw yung Pangulo. po ng saligang batas, 6 lamang yung grounds for impeachment. Yan yung culpable violation of the Constitution, treason, bribery, betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes. Posible bang mabasura itong mga reklamo kung hindi ito lulusot na sufficient in substance. Yan muna ang latest. Yun ang pasado na kasi dalawa yan eh. Para bago nilang i-debatehan yan, kailangan pasok muna sufficient in substance and sufficient in form. Yung sufficient in form, pasado na, okay na. Inaantay na lang sufficient in substance. Palagay ko naman, papasa rin. Magpa-positive din sa substance si Bongbong Marcos. Marcos! Bongbong! Ikaw daw ay lulong sa substance. So, pasado yan. Siguradong may substance sa dugo ni Bongbong Marcos. Sabi ng kapatid mo hindi nga lang bangag eh. Ano sabi ni PRRD, di ba? Bangag to si Bongbong. Oo. Yung bangag kasi, mas light yan. Yung bangag kasi pwedeng bangag ka ngayon, bukas hindi na, tapos mga 1 buwan ka nang hindi gumagamit. Yun yung bangag. Kaya ngayon, wag na nating tawaging bangag si Bongbong. Lulong. Yan ang sinabi ni Amy. Ang lulong po talaga, halos araw-araw yan. Lifestyle niyan. Madalas yan. Malalim na ang problema sa droga. Ayan si Bongbong Marcos pagdating sa sufficient in substance. Lulong. Next topic po. Eto, next natin, pag-usapan natin malala na si Bongbong Marcos. Malubhana. Malubhana dati ang kalagayan ni Bongbong Marcos. Mas lumala pa ngayon. Pinapa-impeach na siya. Pumasa na yung unang pag-hearing nila kanina. Tapos, bukas may hearing ulit. Tapos, lumala pa.
lalong naging malubha ang kalagayan ni Bongbong na kuyari. Ito, pag-usapan, papakita ko sa inyo. Binalita mismo ng mainstream media. Research. Mula sa 57% noong Setyembre, bumaba sa 48% ang trust rating ng Pangulo nitong December 2020. Grabe, no? From 57%, bumaba ng 48. 9 yan. In just 1 month, bumaba ng 9% ang trust rating ni Bongbong Marcos. Walang yak, Bongbong Marcos. Malala na yung kalagayan mo. Malala na ang kalagayan ng Pilipinas. Lalo ka pang lumalala. Talagang mamamatay to si Bongbong Marcos, ha? Magkakasakit ka. Isipin mo may impeachment ka na. Hindi ko alam, meron pa raw kumakalat na video. Meron pang hindi ko sinasabing tama 'yun eh. Nakikita nyo naman siguro, 'di ba? Nakapost sa social media. May kumakalat pa na may cancer na daw. Di umano. Kailangan kung totoo 'yun, dapat malaman ng publiko 'yun. Ha? Kailangan malaman niya ng i-declare nila 'yan. So, hindi natin alam kung totoo yan, pero yung kumakalat. Pero sa ganitong sitwasyon, dumadaos-dos na siya. 9% ang baka mamaya wala nang maniwala kay Alam mo, minamaliit nila tong yung trust rating. Sabi niya, magpa-drug test siya. Why should I? Di ba? Yun ang sabi niya. Anong kinalaman ng hair follicle test sa trust? Tanga talaga, no? Napaka-importante nun. Kasi kung walang tao, walang tiwala ang taong bayan sa'yo, yung nililid mo na grupo, yung nililid mo na bansa, walang tiwala sa'yo, you cannot lead effectively. Kayo na lang, halimbawa, yung maliit na lang, kayo, yung manager nyo wala kayong tiwala dahil addict. You think he can lead? Hindi. Alam nila, hindi nga sasama sa'yo yan eh. Unless addict din. Addict lang talaga sasama sa'yo. Pero yung iba, iiwasan ka niyan. Ganyan din dito. Hindi hinaharap ni Bongbong Marcos. Ipinagtatanggol pa nila Claire. Ipinagtatanggol pa ng mga politician. Yan. Dadaus-dos. Dadaus-dos yan. And alam mo problema dyan? Walang investor. Kita nyo, bagsak ang negosyo. Ang dolyar, umaakyat. May epekto po sa atin yan eh. 5. Bumaba rin ang performance rating o nasisiyahan sa pagganap niya sa kanyang tungkulin mula 54% sa 51%. Mula 54, naging 51. Diba? Yung tiwala, nawala na. Yung satisfaction, buti nga may 51 ka pa eh. Sino nasasatisfy sa ginagawa ni Bongbong Marcos? Ako ka, sa tingin ko, doktor pa ito eh. Dinoktor pa ito. I don't think may satisfaction talaga, may satisfaction rating to ng more than 20%. Matindi ito. Bagya namang tumaas sa 53% nitong Disyembre ang trust rating ni Vice President. Kita mo, talagang, alam mo, si VP Sara nakahanda na. Handa na. And nakikita natin, it's not only VP Sara ang ready. Even the support. Kita naman natin the support group. Yun nga lang, walang pera si Sara eh. Naman natin yung ibang politiko. Mukhang pera din. No? Pero nakikita yan ng mga politiko kahit yung mga politikong mukhang pera. That Sara is ready to lead. Kasi bakit? Yung tiwala ng taong bayan nandyan. Mula sa 51% noong Setyembre, habang mula sa 49%, tumaas sa 54% ang performance rating ni Duterte. Pataas ng pataas di ba? Despite na kung ano-ano binabato sa kanya. Despite na wala nang halos balita sa kanya kung hindi negatibo eh. Di ba? Halos wala ka nang malaman kung may ginagawa ba si VP Sara. Bakit? Wala namang binabalita. Puro masasama binabalita sa kanya eh. Ganyan pa rin. That's how bad si Bongbong Marcos.
Isinagawa ang survey noong December 16 hanggang 20, 2025 sa 1,200 respondents, edad 18 pataas. Meron itong margin of error na plus minus 3%. Next topic po tayo. Eto, tingnan po natin, bigyan natin ng komentaryo itong pagiging masipag nitong si Vince Dizon. Talagang hinahanap niya na yung mga ghost projects. Tingnan po natin. Tumawid via Roro sa Samar at Leyte si Public Works Chief Vince Dizon linggo ng gabi para sa nagpapatuloy na Maharlika Road Network Inspection. Nang marating ang Port of Calbayog, agad na nakatikim ng sermon kay Public Works Chief Vince Dizon si DPWH Samar 1st District Engineer Raulito Yangzon at Assistant Engineer Raul Nabor Jr. Dahil yan sa anya ay kapabayaan ng mga inhinyerong mag-secure ng height clearance sa Philippine Ports Authority kaugnay sa patuloy na isinasagawang pantalan. Di ba ano yun? Basic yun? Ba't li ginawa nito mga bata mo? Problema to ha? Artista ka na rin, Vince Dizon, ha? Pa-sermon-sermon ka pa nang nasa TV. Anak ka ng tatay mo. Merong bagong telenovela. Gusto mag-artista nito? Meron kang bagong show, ha? Sinermonan. Ang paghahanap ng ghost projects. Plastic. Alam mo, bibigyan kita ng payo, Vince Dizon. Gusto mo ako na bumili ng ticket mo papuntang Ilocos Norte. Kasi kahit anong drama gawin mo dyan, kahit anong pagtatanggol na gawin mo dyan, kahit anong paglilinis na gawin mo dyan, kahit anong excuses na gawin mo dyan, hanggang hindi ka nakakarating ng Ilocos Norte, hindi matutuwa ang taong bayan sa mga trabahong ginagawa mo. Kasi nga itinuturo na ang Ilocos Norte na napakadaming ghost projects. Gaano ka ba katagal? Nagbibisikleta ka ba? Nang hindi ka makarating-rating? Pwede bang ibili na natin ng ticket ito? Baka walang pambili ng papunta ng Ilocos Norte. Nak ng titing. Akala mo, makukuha mo yung tao mo sa ganyang kakadrama mo? Alam mo sino lang natutuwa sa drama mong yan? Si Bongbong Marcos. Are you serving Bongbong Marcos or the people? Hindi yan drama ng ganyan. Hindi na-epekto yan. Nung una, natutuwa pa tao sa'yo eh. So, natutuwa nung pinasok ng DPWH. Maraming natutuwa sa'yo, including me. Pero sabi ko, makikita natin ito. Kung ito, sasayaw lang sa agos o maninindigan. Di ba sabi nga ni Libiste, naiipit lang daw siya. So, pero kailangan mong maging matapang. Hindi ka, anong klase ka? Umalis ka na dyan kung ikaw ay naiipit at magpapaipit ka. Puntahan mo Ilocos Norte, ang tagal mo. Di ba? Ang dami mong pinupuntahan, ang dami mong drama, ang dami mong pinapagalitan, yung hindi mo check-in kung totoo. Pinapakita na nga ng tao, eto na video ng ghost projects, ba't di mo puntahan? Pagdasal nyo na maayos natin to. Kasi kung hindi at kailangan baguhin to, Kaya mo sabihin yan? Sa kontraktor ng Ilocos Norte? Paano kung proyekto ni Congressman Marcos? Kaya mo sabihin yan? Pustahan tayo, hindi pasensyahan tayo dito. 2025 nang simulan ang konstruksyon ng 500 meters na taas ng pantalan sa tabi ng dagat. Giit ni Dizon, kinakailangan ng mas mataas na height ng dock.
Nakadagdag din sa init ng ulo ng kalihim ang 2019 pang delayed construction ng katabing Calbayog Diversion Coastal Road. Ito pa naman sana ang inaasahang magsisilbing daanan So ang sinilip, yung 2019. Anong nangyari sa'yo, Vince Dizon? Anong nangyari sa'yo? Pati Duterte, laglag mo na? Hindi, iniimbestigahan niya yung nangyari noong 2019. Di ba napanood na natin to? Nabulok din. Nabulok din ng Dizon. pasok at palabas ng Calbayog Port at alternate route ng Maharlika Highway ng probinsya. Gayunpaman, agad rin namang kinumpirma ni Dizon na nagkasundo na ang PPA Calbayog at mga inhinyero na dagdagan na lamang ng 2.5 meters ang height ng pantalan. Ngayon, ang mangyayari na ngayon, mag-uusap na lang yung engineers ng PPA at ng DPWH para i-finalize at mag-i-issue yung PPA ng clearance. Written clearance. So, isang putol na Gandara Bridge naman ang inabutan ng kalihim for the second stop. 290 million pesos ang initial budget na kailangan para tuluyang maisagawa ang nasirang tulay. 2020 kasi nang gumuho ito dahil sa bagyo at kalumaan ng infrastrukturang 40 taon ng pinakikinabangan. At dahil may road right of way ang tulay, planong makipag-ugnayan ng DPWH sa LGU para sa 10 bahay na maaapektuhan. So 2020 naman ngayon, kanina 2019, 2020 nung gumuho, ibig sabihin wala silang ginawa, pero ngayon may ginagawa. Ng rehab project na inaasahang sa 2028 matatapos. we have to relocate. Papatulong na tayo sa LGU, sa mayor. Kaya tayo mag-relocate, then we will have to compensate. Kita nyo yung naratibong gusto niyang iparating. Naguho ito nung 2020, pero ginagawa na ngayon at matatapos sa 2028. So, hindi na si kaso nung panahon ni Duterte, yan ang gustong palabasin. Pero nung panahon ni Bongbong, inaasikaso. At huwag kayong mainip sa resulta kasi matatapos sa 2028. In time, pagdating ng 2028, pag wala na yan, hindi natapos, wala na tayong masisisi. Tapos na yung termo ni Bongbong Marcos. Ang galing mo, Dizon. Huwag ka sana magpakatuloy-tuloy na nabubulok, Dizon. Huwag kami. So wala tayong choice. Ang steel bridge naman ng Barangay Pulangi sa Calbiga, Samar ay planong isailalim din sa rehabilitasyon. Umuuga na kasi ito tuwing dumadaan ang mabibigat na sasakyan. Sa ngayon, pero ako hindi ako nagiging bias dito. Pag ito naman talaga nagpunta ng Ilocos Norte, pupurihin din naman natin. Di ba? Ganyan naman kay Consoli. Batas tayo. Alam mo, ito kasing nagiging naayawan ko rito. Mamaya explain na. nakikipag-ugnayan na ang DPWH sa construction giant na Ace Builders na siya rin katuwang ng Department of Ito. Doon lang tayo sa tama. Okay? Pag gumawa ng tama, di pupurihin natin. Di ba? Pag mali. Pag tama, tama. Ginagawa niya mali. Kaya nga sinasabi ko, pag pumunta to Ilocos Norte, at inimbestigahan niya at maganda report niya, yung tunay, ipupurihin natin. Ano mo, ito'y naihahambing ko. No? Sana naman, hindi si Vince Dizon na sinasabi ko rito, pero nakikita natin ang galaw ng pera. Alam niyo kung bakit? Yung iba, talagang halos babuyin si Bongbong Marcos. Pero, hindi kayo nagtataka? Hindi mapitik si Tambaluslos. Alam natin parehas mastermind yan sa Ghost Projects. Parehas yan. Nagpahirap sa Pilipinas. Paano mong napapansin ang kalokohan ni Bongbong Marcos na hindi mo mapansin ang kalokohan ni Tambaluslos? It's impossible. Unless money talks. Wag na tayo derechahan na po tayo. 'Di ba? And vice versa. Meron naman panayang banat kay Tambaluslos. Hindi man naman mabanatan si Bongbong Marcos. Nagigets nyo?
Pag gano'n naman, imposibleng nakita mo ang kalokohan ni Tambi, hindi mo makita ang kalokohan ni Bongbong. That is impossible. Unless money talks. Tama or tamang-tama? O, lagay nyo sa comment section. Huwag na tayong maglokohan dito. Mag-iingat po tayo dyan sa mga doble kara, ha? Mag-iingat tayo dyan. Gising po, mga Pilipino. You know why? Ba't ko kayo ginigising? Ang dali nilang makita. Doon pa lang, alam mo may problema na eh. And at the same time, alam nyo, kalat ang pera. Grabihan ang pagtatanggol sa mga mastermind dahil they have the money. Ang dami na isinanla sa kasamaan yung kanilang credibility dahil sa pera. Ingat po kayo dyan. At alam ko kung hindi kayo panatiko ng politiko, hindi kayo panatiko ng vlogger, or hindi kayo panatiko makikita nyo ito eh. It's easy to spot them. Kaya mag-iingat tayo sa pagtitiwala. Transportation sa konstruksyon ng foreign assisted project na Metro Manila Subway Project. We have expressed interest to help out in the major projects, the priorities of the President, the highest priority of which is Daang Maharlika. So, magandang sign ito. Ayon Huwag na nating pag-usapan to si Vince Dizon. Hanggat di pupunta ng Ilocos Norte, walang saysay yung mga sasabihin nitong mama na ito. Maraming salamat po doon sa mga nanood hanggang sa huli. No? Mga sumusubaybay sa vlog ko, mga nanonood simula't simula hanggang sa huli. Maraming salamat po sa inyo. Huwag pong kakalimutan. Nagpapaalala lang ulit. Napaka-importante ng pag-like nyo sa video na ito. At sana, mag-subscribe kayo doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Maraming salamat po. God bless everyone.